Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter na The Critics Promoter. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa limin. Kakibat ang ating panalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Galibad na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng New Year Resolution 2025. Maligong bagong taon sa lahat o Happy New Year 2025. So ngayong bagong taon 2025 ay ating likumin uliin ang ating positive and negative deeds sa buong 2024 at magsagawa ng bagong plano at pagbabago sa ating perspective in life o magkaroon nito kung wala tayo. So yan. So ito yung ating tinungyang topic, New Year Resolution 2025. So yun. So yan ating limiin yung ating itong ating ginawang pamumuhay sa 2024 at tingnan natin yung positive and negative. And then sumulong tayo sa 2025. So ano ba ang ating New Year Resolution for 2025? Ano ang New Year Resolution natin for this? So tingnan muna natin ang ating nagawa at ginawa sa buong 2024. Ano ba ang negatibo dito at positibo na dapat nating baguhin o ituloy? Kung wala tayong pangarap sa buhay o mga plano ay dapat magkaroon tayo nito upang may goal tayo sa ating buhay, sa ating dapat na marating sa ating buhay at taon-taon. May gusad ba o nagawa ka dito o wala kang goal sa buhay? So yan, ano yung New Year Resolution natin ngayon darating na 2025? Tingnan natin ang buong taon ng 2024 and ano ba dapat natin tanggalin, ano ba dapat natin ituloy at dapat natin gawin pa. So yan. So kung wala tayong goal sa buhay, magkaroon tayo ng goal. So kung tayo ay kung tayo mayroong minimiti, mitihin natin. Tingnan natin kung ano yung bagay na hakbangin na ginagawa natin para marating ating minimiti. Kung sa tingin natin ito ay di natin nakakamit dahil because of this na ginagawa natin, tanggalin natin yun. Yan, ito ang ginagawa natin para kung saan tayo at kung tayo naman ay nagiging proliferate or productive tayo sa ginagawa natin this year 2024, so make it so much productive pa this 2025 na darating. So ngayon ang The Critics Promotions ay mariing nagkasaboses ng konstruktibong kritisismo at opinyon at konsultasyon sa isyong ito na ating natungayan na New Year Resolution 2025. So sa ating nabanggit, dapat may goal tayo na buhay o perspective na atin dapat na makamit in a year to span of the time. Sa 2025 2024, nakamit mo ba ang goal mo sa buhay o hindi? Kung oo, pagpatuloy ang gawain bibigay sa atin ng good results. At kung hindi, ay dapat baguhin ang estratehiya sa buhay o ating plano at akbangin sa ating pamumuhay o pagtahak ng kinabukasan. Kung laging failure sa buhay ay may dapat kang mabago sa iyong akbangin. Kailangan tingnan mo lagi ang positive at negative outlook at maging priority ang siyang nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong pangarap o gawain sa buhay. So, ano-anong negative ang dapat tanggalin sa buhay? Ang bisyo, yan ang negative sa buhay, dapat tanggapin sa buhay. Lalo may family ka na o women o men ka man o anumang sexual orientation mo. So ang sobrang paggugol ng salapi na sobra sa kinikita o nagresulta ng negatibo sa inyong budget, yan dapat baguhin yan. Bagay kailangan na baguhin yan upang hindi mag-negative sa budget na magre-resulta ng pag-utang ng marami. Umasa ng ayon sa budget o mag-budget ng isang mahusay na akbangin in financial status, lalo na may family, even single. So yan. So ano ba yung mga negatives natin? Yan, kagaya ng bisyo. Kung may bisyo, tanggalin yung bisyo. Kung tayo ay sobrang gumastos sa ating kinikita, siyempre utang ang labas sa murad. So gumastos tayo ay sa ating kinikita at iwasan yung negative na hindi natin mababayaran o negative na o pag-utang na hindi natin mababayaran o paggasta na nauwi tayo sa malalim na pagkautang na hindi natin mabayaran, mga tipong ganyan. So kaya limiin natin yung ating paggastos. Gumastos tayo doon sa naayon lamang, lalo na may pamilya ka.
So kung ikaw ay ganito lamang yung sinasahod mo, so i-budget mo natin ng mabuti yan. So good budgeting. Kung tayo hindi marunong mag-budget last year, so mag-budget tayo ng maayos next year. At matuto tayo mag-impok para meron tayong mga tago. So ina lamang yan sa mga negatibo na dapat nating baguhin. So in positive perspective ay kagaya ng gumagasta ng ayos sa budget, no bisyo, good health, magtrabaho at magsikap sa mga at magsikap. So sa mga estudyante, mag-aral at huwag pabayaan ito at mag-aani ng tagumpay. So maraming nasasayang na oras at mga dapat mabuti mangyayari sa atin kung matulungan tayong magplano ng mabuti at linis sa buhay. So yan. So yun, yung mga positive natin, dapat magtrabaho ka, yan, magsikap ka. Sa mga estudyante, mag-aaral kayong mabuti, iwasan nyo yung bulakbol, bisyo, yan. So pagsikapan nyo yung pag-aaral nyo, mayaman man kayo o hindi, mag-aani kayo ng tagumpay kung kayo mayroong pinag-aralan. Yan, isang mahusay na yan ka ating pamumuhay na yung good luck natin ay na ginagawa natin. Yan, na tayo ay nagsikap para dito. But definitely hindi naman natin nalalaman yung kinabukasan, but kung gagawa tayo ng ang kinabukasan natin ay ito ay nasa sa ating mga kamay at pananampalataya. Yan, kaya tayo ay kaya kailangan ay yung ating ginagawa gawin natin ng mabuti, may goal at may pananampalataya, dahil ang kinabukasan natin at ang kaligtasan nating spiritual halimbawa ay nasa ating mga kamay, nasa ating mga gawa at nasa sa ating pananampalataya. So dapat magkaulang palagi yan. So lagi mo sasamahan ng pananampalataya ang bawat ginagawa mo, ang bawat minimiti mo. Sapagkat kung tatanggalin mo yung pananampalataya, ikaw ay para kang kumbaga man sa bahay ay medyo gewang ka. Kaya kailangan isasama mo yung Panginoon Diyos palagi sa gusto mo, parang marating mo lagi yan. So higit sa lahat, yan nga, manalig na lubos sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus at Espiritu Santo at Mother Mary. Sa gayon, may gabay sa mabuting hakbangin at mararating na nais o goal sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang tayo dapat aasa sa ating kakayanan o talino, kundi dapat may faith at malaking pananalig. Magkasama yan, lagi yan, faith and deed. So yan. Huwag tayong umasa sa galing lang natin o sa kaya natin, malakas tayo, matalino tayo. Huwag natin asahan lamang yan. Kundi kasamahan natin yan ng pananampalataya para laging successful yung ating goal sa buhay. Ngayon, kung dumarating yung mga medyo nagkakaroon tayo ng medyo ulo sa buhay, maging matibay tayo dyan. Hindi man natin marating ng ganun, ay mararating. Kaya nga tayo ay dapat mayroon tayong resolution. Yan. Na tayo ba ay yung pananampalataya natin naging fruitful ba, patuloy ba, matibay ba, o yung ating good deeds naging nagawa ba natin. At kung tayo ay naapektuhan ng mga tukso sa kapaligiran, yan, nagkakasala tayo. Pagka tayo nagkakasala, hindi natin mahihirapan tayong marating yung ating gusto. At yung ating goal ay hindi natin tatahak because nagbibisyo ka, yan, or hindi mo nagagawa yung magandang goal mo sa buhay mo, lalo na kung nakakalimot ka sa Diyos. Yan. So marami sa atin na nagsasabi na magbabago na siya, subalit hindi naman ginagawa. So gawing seryoso ang ating mga dapat marating sa buhay upang makamit ito. Yan. So yung iba namin, sige, magbabago na, yung iba sinasabi magbabago na siya, etc. Gagawa na siya ng mabuti, but hindi naman niya ginagawa. So parang yung sinasabi doon sa Bible na parabola, amin ng Panginoon Diyos na mangaral siya, sundin mo yung mabuting balita, gawin mo ganito. Sabi ng isa, oo, gagawin ko po, pero hindi naman niya ginawa. Yung isa naman, sabi niya, hindi, sige, ayoko, pero ginawa naman niya. So, diba? So dapat ay gagawin mo yung mga mahusay na perspective, lalo na pananampalataya. So muli ay magabayan tayo, ng maliwanagan tayo, at magabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. At yung mga kapamalan at ang mga Pilipino, yung pamalan, mamahalan mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, at iwasan yung korupsyon, pang-abuso, pagpatapat kayo ng wasto. Yung mamayan, iwasan naman yung paglabag sa batas, paglaban sa pamalan, suportahan yung mabuting mamahala, patas na justisya, at isa boses yung mga kagalingan na maaaring ikaw na
pamahalaan at may tutulong natin sa pamahalaan at panglabanan yung pamahalaan niya at mamuhay ng mabuting matuwid. Sa gayon, tayong lahat ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad sa pamumuhay na ito. Yun. At muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana nakabusabos naman ang The Greatest Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkod. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.